Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan pa, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon po sa banal na kasulatan o Biblia. Ang hawak ko pong Biblia, salita ng Diyos, Biblia. Ano po? Ito. Ang ating pong papaksayin ay napakahalagang bagay na nakalagay sa Biblia. Bago po tayo pumalawot sa ating pagbubulay, atin muna pong ipagkakatiwala sa Diyos ang aking pagbibideo. Panginoon Diyos, samahan po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa, buksan mo po ang mga puso at isip ng mga nanonood ng video ito. Na mabuksan ang kanilang mga puso, kaisipan, sa katotohanan, sapagkat ang salita mo katotohanan. Salamat po sa kami lubos ang titiwala ho Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia po, meron kang mababasa patungkol sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Ngayon, ang nakapagtataka po, yung mga Katoliko po, ang paniwala nila kay Jesus ay Diyos si Jesus. Ano po? Diyos si Jesus. Pero nakapagtataka naman, kapag po nasingitan sila ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumang Felix Manalo, ang pagiging Diyos ni Jesus na wawala at nare-recruit ang Katoliko. Isipin niyo po, maganda ng paniwala ng Katoliko na si Jesus ay Diyos. Pero bakit kapag napangaralan ng mga ministro ni Yumang Felix Manalo na sinasabi nila si Jesus hindi Diyos kundi tao? Napaka ano po nila, no? Napaka ewan ko, ano bang magic o ano man yan. Yung Katoliko nakukuha nila eh. O yung mga napapanood ko sa YouTube, ako po dating Katoliko. Ako po dating Katoliko. Pero ngayon, ano na po sila? Na-recruit ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Yumao Felix Manalo na siyang nagtatag. Sa Biblia po, nung nangangaral si Jesus dito sa lupa, ginagamit niya po yung titulong anak ng tao. Kasi po, ang nagluwal sa kanya ay tao, si Maria. Kaya ginagamit niya po yung titulong ako'y anak ng tao. At kung minsan naman po, sa kanyang pangangaral, sinasabi niya, ako'y tao. Kailan nangyari yung sinabi ni Jesus na ako'y tao?
Nung sinabi niya po ako'y tao, si Jesus po ay nangangaral dito sa lupa. Nakikita po siya ng face to face na kagaya ng tao, katulad ng tao. Oh. Ano po? Pero, tao nga ba si Jesus? Oh. Iwan na muna natin nang siya ay nangangaral. Oh. Anong sabi ni Jesus? Nang pumunta po si dito sa mundo. Oh. Wala pong dito, hindi ako bias. Sinabi ni Jesus, ako'y tao. Oh, nasa Biblia rin po yun eh. Oh. Pero ang tanong ito, kailan nangyari nung sabihin niyang ako'y tao? Nung nangangaral po siya dito sa lupa. Pero bago siya nangaral, saan siya nanggaling? Yan ang tanong doon. Oh. Dito po sa libro ng 1:6, meron po nakalagay dito. Ano po, inaanap ko lang po, Medyo maliit ang sulat po nito eh. Hanapin ko lang po, Babasahin ko sinabi ng Panginoong Yesus, po? Sa 1:6-38, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. At maliwanag po, sapagkat naparito ako mula sa langit. Mula pala siya sa langit. Ang nagsasalita po dito ang ating Panginoong Jesucristo. Saan siya nanggaling? Ang sabi niya po, galing ako sa langit. So, maliwanag po, ang Panginoong Jesucristo, tagalangit po. Galing siya sa langit. Hindi po galing kung saan-saan. Tagalangit siya. O sino pa si Jesus nung magtanong siya sa mga apostol? Hanapin lang po natin Wala po akong footnote, wala akong kodigo eh. Ganun po talaga, Para may bahagi ko, tsaga-tsaga lang. Ano po? Hanapin lang natin, Ito po, basahin ko, Mateo 16:13. Nang makarating si Jesus sa lupahin ng Cesarea Pilipos, tinanong niya ang mga tagasunod niya, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Yun po, ginagamit yun yung titulong anak ng tao. Sumagot sila, may nagsasabi po na kayo si Juan na tagapagbautismo, may nagsasabi rin kayo si Elias, at ang iba naman nagsasabing kayo si Juan Bautista, kayo si Elias, at ang iba naman nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Subalit, sinabi ni Jesus sa kanya,
pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. O ano po? 18. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, hindi na natin babasahin ito. Hanggang 17 lang po, ano? So, maliwanag, sino ako na anak ng tao? Ang sabi ng ilan? Ikaw daw si Juan Bautista, ikaw si Jeremias, o isa ka sa mga propeta. Pero sa inyo, sino ako? Ang sagot po ni Apostol Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Nasaan po ang ama niya? Nasa langit. Saan daw po nanggaling si Jesus ayon sa kanya mismo? Sa langit. So, ang nagsasalita po sa 1:38 at saka dito sa Mateo 13, chapter 16, mula sa 13 hanggang 17, ang Panginoong Yesus din po nagsasalita eh. Anong sabi niya? Kay Pedro, nang sabihin niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sino ang tatay ni Jesus? Ang Diyos na buhay. Nasaan ang Diyos na buhay? Ang sabi ni Jesus, nasa langit. Di lumalabas ang Diyos pala na kanyang ama taga-langit. At sinabi niya doon sa 1:38, ako'y galing sa langit. Di ibig sabihin magkasama po sila sa langit. Wala pong dagdag yan, ha? Walang bawas yan. Iisa lang ang nagsasalita, si Jesus Christ lang. Hindi ka maniniwala kay Jesus? Pag hindi ka naniwala kay Jesus, lalabas sinungaling si Jesus sa iyo. Pero sa Bible, ang sinungaling tao. Paano mo ngayon sasabihin na si Jesus ay tao? Alam niyo po, kaya madaling ma-recruit yung mga Katoliko. Simple lang. Wala silang alam sa Biblia. Unang-una, pinagbabawalan silang magbasa ng Biblia. Nung araw po, talagang bawal sa Katoliko magbasa ng Biblia eh. Ganon din sa mga Iglesia ni Cristo, ni Tatag ni mga Felix Manalo, bawal din na magbasa. Ang may karapatan lang po magbasa sa kanila, sinasabi nila, yung mga ministro. Kaya nakapagtataka, no? Sa Katoliko, Diyos si Jesus eh. Hindi po tao. Naniniwala sila, anak siya ni Maria. Naniniwala sila, anak ng Diyos sa laman. Si Jesus, tao. Pero bakit pagdating sa mga mangangaral ni Yumao Felix Manalo, natitibag nila yan? Natatanggal nila yung pagiging Diyos ni Jesus. Ang galing nilang manloko. Sa bagay, anong tawag mo naman sa mga nare-recruit? Naloloko. Walang manloloko kung walang maloloko. Walang maloloko kung walang manloloko. Isipin niyo po yan, ako nagtataka rin ako. Sa bagay, yung mga iba naman po, nakikita ko, yung mga nagtitinda, lalo na yung magtataho, yung kanilang ginagamit na lalagyan ng taho.
May tatlong kulay. Yung kulay ng Iglesia ni Cristo, Yumao Felix Manalo, mayroong berde, mayroong puti, mayroong pula. Nandun po sa takip ng taho. Oh. Yun naman, hindi naman sila na pangaralan. Nabigyan po sila ng puhunan. Kasi nakapagtanong din po ako ng ganyan eh. Sabi ko dun sa nagtitindan to, bakit mayroong ganyan tatlong kulay? Alam ko po yung kulay na yun. Siyempre, alam din nung nagtitinda na yun. Sinasabi nila, binigyan daw po sila ng puhunan para makapaghanap buhay. Kanya lang, kapalit po nun, sa kanila na sila. Oh. Iba naman yan. Ibang parahan naman po yon sa pamamagitan ng pagtulong. Wala namang masama sa pagtulong kung talagang kailangan eh. Pero yung dadalin mo sa reliyon, yung binigyan mong tulong na yon, yun ay Katoliko rin yon. Ang naniniwala siya si Jesus ay Diyos, hindi tao. Pero bakit nung binigyan siya puhunan ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumao Felix Manalo, aba si Jesus tao na, hindi Diyos. Siyempre, puhunan po yun eh. Pangkabuhay yan eh. Ako po sinasabi ko lang, simple lang ganito. Halimbawa ako, wala akong alam sa Biblia. Ang stand ko, si Jesus ay Diyos, hindi tao. Pag binigyan ako ng puhunan, kukunin ko, gagamitin kong puhunan. Pag sinabi nilang si Jesus ay tao, maniniwala ako sa kanila. Pero, yung paniwala kong si Jesus ay Diyos, hindi ko aalisin yun. Pagkikipaglaban ko yon na si Jesus ay Diyos, hindi tao. Kanya lang, yung iba po, sabi ko nga po sa inyo, sabi nga ng mga ministro, wala kayong karapatan magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatan. Oh. Isipin niyo po nung araw, meron ako nakakasabay na hindi ko nababanggitin yung simbahan niya, no? Born again sila. Napapansin ko, nagdadala siya ng Biblia, nagsishare ng Biblia, yun nakasulat sa Biblia. Ako rin, ganun din po, nakikita kami, may dala rin ako ng Biblia. Pero magkaiba po kami ng simbahan. Matagal po siyang hindi nakikita. Minsan nagkita kami. Sabi ko sa kanya, Jun pong pangalan niya. Jun ka ako. Tagal na ka tayong hindi nagkikita. Saan ka na ngayon ka ako? Sinabi niya, Iglesia ni Cristo na ako ngayon, sabi niya. Ha? Sabi ko, pambira ka naman. Samantalang yung simbahan mo, si Jesus ay Diyos. Ngayon dyan, ang Jesus mo, tao. Dati nagbabahagi ka na salita ng Diyos sa Biblia. Nagkakasabay pa nga tayo ka ako. Pero ngayon wala kang dalang Biblia. Dahil nakapulo po siya, meron siyang mga papel dito. Dinaklot ko yung papel. Ano naman ito ako? Kobrador ka ba ng wedding? Kako pang ganun eh. Hindi, kanya. Ang assignment ko ngayon, kanya, yung hindi sumasamba, yun ang mga pinupuntahan ko. Tinatanong ko ng dahilan bakit hindi na sila sumasamba. Nililista niya pala yung pangalan. Oh. At saka niya nire-report. Pambira ka kako. Nakakama ka na.
pumunta ka pa sa banig. Ano nangyari sa'yo, kako? Ba't bigla ka nagbago? Kamukat-mukat po, ano po sagot niya sa akin? Wala pala akong karapatan magbasa ng Biblia. Ano, nagulat ako. Sinong nagsabi sa iyo yan, kako? Binasaan ako ng Biblia. Wala pala akong karapatan. Ano, kako? Anong binasa nila, kako? Wala po siyang binanggit. Kasi alam ko, sa Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumang Felix Manalo, bawal magbasa ng Biblia. Yung ministro lang ang may karapatan. Yung si June na born again po, dati nagbabasa siya ng Biblia, dala niya ngayon, listahan na lang. Napagkamalan ko pa siya ng kobrador ng wedding eh. Tignan niyo po yan, born again ha. Na-recruit nila. Hallelujah. Samantalang sa born again, si Kristo, Diyos na Diyos talaga. Kanya lang, yun ang naging dahilan pala, wala siyang karapatan magbasa ng Biblia. Yung palang pagbabasa ng Biblia, hindi daw tama yun. Ano, napakaloko. Naloko siya. Naisa siya ni Diablo. Ano po? Maliwanag po yung dalawang binasa ko, chapter 16 ng Mateo. Anong sabi ni Jesus? Ang kanyang ama ay nasa langit. At si Jesus naman, bumaba akong galing sa langit. Natural sa siya bumaba. Dito sa lupa, nangaral nga po siya. Pero ang punto ko ron, tagalangit siya. Kung ang kanyang ama ay Diyos, naturalmente bilang anak ng Diyos, Diyos din po si Jesus. Kaya sabi ko po, hindi tao si Jesus. Ngayon, yung sinabi niya doon sa 1:8:40, doon po sa Bibliang kukunin ko po yung ginagamit nila. Kasi iba po itong ginagamit ko Ang Biblia. Ito po yung ginagamit. Babasahin ko. Ito po yung ginagamit nila. Ang Biblia. New Testament lang po. Manipis. Doon sa 1:8, sinabi ni Jesus doon, ako'y tao. Babasahin ko po, 1:8:40. Datapat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na tahong, yan, sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Yan. Sabi ni Jesus, ako'y tahong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Nangangaral po si Jesus dito. Bumaba siya dito galing sa langit. Ang ginagawa niya dito sa lupa, sinusunod niya po yung kalooban ng Diyos, yung mangaral siya. Tingnan nga natin dito sa ang Biblia po, yung 6:38, kung ano nakalagay. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Tama rin po. Galing siya sa langit, naparito sa lupa, nangaral. At sinunod niya yung kalooban ng Diyos. Basahin ko po sa 12 ng 1:49-50. Ano pang sabi ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat ako'y hindi
nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ang siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitahin. So, sinugo siya ng Diyos, pinapunta dito sa lupa, kaya sabi niya, galing ako sa langit. Isinugo dito, nangaral po ng 3 taon. Anong sabi niya? Yung Diyos ang nagutos sa kanya kung ano po ang kanyang sasalitain at sasabihin. Ito sabi ni Jesus, ulitin ko, Juan 12:49, sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Sinugo po pala siya ng kanyang ama dito sa lupa. Kaya sinabi niya pala sa 6:38, ako'y galing sa langit. O tagalangit po siya. Kaya hindi po siya tao. Nang isinugo po siya ng ama dito sa lupa, binigyan po siya ng katawan na gaya natin. Si Jesus. Yung katawan na yun pong ginamit ni Jesus sa lupa, kaya nakikita ng tao, kagaya natin siya, pero hindi po galing sa tao yung katawan niya. Galing po sa Diyos. Basahin pa po natin dito. Sa Hebreo. Tignan nga po natin, Hebreo 10:5 tsaka 6. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, ain at andog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inianda mo. Ang naganda po ng katawan, ang Diyos. Si Jesus po nagsasalita rito Anong sabi niya? Ngunit isang katawan ang sa akin ay inianda mo. So yung katawan na ginamit ni Jesus ay galing po sa Diyos. Hindi po galing sa lahi ni Jose o Maria. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, si Jesus hindi po tao yan. Anak siya ng Diyos. Ang aking ama nasa langit, sabi niya. Nang tanungin niya sila Pedro. Kaya yung mga ministro ni Yumao Felix Manalo, sila po ay mga manluloko, mandaraya. Hindi po nila naintindihan ang kasulatan. Paano nila sasabihin si Jesus ay tao? Wala naman po si Milya, si Jose at Maria na nanggaling po kay Jesus. Yung katawan, binasa po natin. Ang naganda po nang pumunta rito sa mundo natin na suguin siya ng Diyos, ang naganda po ng katawan ay ang Diyos, ang kanyang ama. Hindi po sa pamamagitan ng fertilization ng tao. Kaya si Jesus po walang kasalanan. Hindi siya tao kasi po hindi siya nagmula sa tao. Paano mo sasabihin tao si Jesus samantalang, basahin ko nga po yung 6:20 sa Mateo. Tignan nga natin, yung 1:25. Ito. Sa 24. Ito po yung sinasabi pong simulan natin sa 18. Sige, dito naman natin basahin po, dito.
Mateo 1:25. Pero hindi sila nagsiping ni Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol. Nang may panganak na si Maria, nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ni Jesus na Jesus. Oh, hindi po pala sinipingan ni Jose si Maria. Mateo 1:25. Oh, paano po ngayon magkakaroon ng bahagi sa laman at dugo ng tao ang ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga wala po siyang kasalanan eh. Kasi po tayo, tao tayo, lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Eh di kung ipipilit mong tao si Jesus, lalabas may kasalanan si Jesus. Eh sa Biblia po wala siyang kasalanan eh. Oh, ano kaibigan? Naliliwanagan ka na ba sa pahayag ng Biblia? O, anong sabi ni Jesus? Galing ako sa langit. Sinugo ako ng aking ama dito sa lupa. Ang aking ama nasa langit. O, di magama po sila. Eh kung ang Diyos po ay Diyos, naturalmente, ang kanyang anak ay Diyos. O, meron po tayong babasahin. Isa pong ministro ng Iglesia ni Cristo, na itinayo ni Yumang Felix Manalo, ang gustong magpasikat. Nagkataon, nangangaral po ako, Sinimplihan lang ako eh. Pakibasa mo ngayon nasa Kolosas, sabi niya. Sabi ko sa kanya, sandali lang, nangangaral ako. Kung gusto mo, pagkatapos ko. Oh. Natunugan ko na po yung salitang ganun nung sinabi niyang basahin mo ngayon Kolosas. Natunugan ko na po na INC siya. Yung pala, nalaman-laman ko, ministro pala siya. So, nagkita kami. Pagkatapos ko po, hindi siya bumalik, palis na po ako. Nakita ko siya, bumibili siya ng isda. Sabi ko sa kanya, ano ba yung gusto mo kaninang pabasa ko? Pabasa mo, sabi ko. Ito yung Biblia, ikaw kaya magbasa ka ako? Hindi, sabi niya, ikaw na lang. Binasa ko po. So, nung mabanggit po yung Iglesia ni Cristo sa Kolosas, ibig mo masabihin, kayo yan? Kung mo nakita mo, Iglesia ni Cristo, ibig mo sabihin, kayo yan? Si Pablo nangangaral nung araw, nagtayo ng iglesia. Pero hindi kayo yan. Bago po nasabing hindi sila yan. Kontrabida kayo kay Pablo kako. Si Pablo, Diyos si Jesus. Samantalang sa inyo, kako, tao si Jesus. Di kinakalaban mo si Pablo. Ngayon, pinabasa mo yung sulat ni Pablo. Narinig mo lang yung Iglesia ni Cristo. Gusto mo ang kininyo yung Iglesia ni Cristo na tinayo ni Pablo? Hindi kayo kabilang dyan, kako. Ayan, nadali ko na siya. Nasa lakop ko siya. Hindi na siya makapalaga. Kasi natunugan ko na kung anong gusto niyang palabasin Wala na, hindi na nakaporma. Yung pala ministro siya. Kita niyo po, sabi ko, ikaw ang magbasa kako. Ayaw niyang basahin. Takot magbasa. Ano po? Yung kaya lang lukoyin ng mga yun, yung kaya nilang lukoyin lang Yung walang alam sa Biblia. Marami na po akong
pinahiya sa mga yan. Sabi ko sa kanya, alam mo ka, ako marami na akong sinusupalpal na kagaya mo. Pero hindi ko alam na ministro yan ha, tsaka ko lang po nalaman. Isipin niyo po, tagalangit si Jesus, tagalangit ang kanyang ama. Ipipilit mo tao si Jesus, eh di lalabas ang Diyos, tao rin. Wala nga po silang mabasang talata sa Biblia eh, na yung pagiging tao ni Jesus galing sa similya ni Jose at Maria eh. Oh, wala. Kaya laglag sila. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakabangon. Ano pa? Meron po akong babasahin, ano? Dito po. Sandali lang po. Hanapin lang natin, ano? Ito po. Colosas 1:19. Babasahin ko lang po yung gustong pabasa ng ministro na walang alam sa Biblia. Ito yung Colosas 1:18. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Ayan. Ang ginagamit ko po kasing Biblia nun, yung Catholic Edition, Magandang Balita Biblia. Ano? Yun po ang binabasa ko kasi nung araw na nakatiyempo ko yun. Ang tawag ko pa nga sa kanya butete kasi laki ng tiyan. Para siyang butete. Ano po, kasi hindi ko siya kilala. Ayun. Yung Colosas 1:18 po pala. Kaya sabi ko, kayo ba yan? Kalaban nyo nga si Pablo, pagkatapos isasali kayo ni Pablo dyan. Kay Pablo, si Jesus, Diyos, sa inyo, tao. Ayan. Kaya, hindi sa mga, wala siyang ikatwiran eh. Oh. Samantalang nung mga alas si Pablo, wala pa si Yumahong Felix Manalo. Ano pa? Ganyan lang kasimple para mauli sila eh. Ito po yung babasahin ko, yung 19. 1:19. Sapagkat minabuti ng Diyos ng pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. O kita nyo po, yung pagka-Diyos ng Diyos ay manahan ng lubos sa kanyang anak. Kasi po anak niya si Yesu Kristo eh. Kaya taglay po ni Jesus ang pagiging Diyos ng kanyang ama. Hindi po siyang ama, anak siya ng Diyos. Diyos siya sa pagiging anak ng Diyos. Oh. Dito pa po sa Colosas 2:9 naman, ano naman nakalagay? Kaya huwag kayong, tingnan natin ano? Sandali po. Colosas 2:9. Kaya nga huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. O kita nyo po. Nananahan sa katawan ni Kristo. Yung katawan na binigay ng Diyos. Ayan, nananahan po ang pagka-Diyos ng Diyos sa kanyang katawan kay Jesus. Kasi po anak siya at saka galing po siya sa Diyos yung katawan. Binasa po natin sa Hebreo 10:5. Oh. Kaya paano mo ngayon patutunayan na si Jesus ay tao? Lalabas ngayon, sinisira mo ang kasulatan. Kaya sabi ko po doon sa nagyayabang na ministro, nakatagpo ko. Unang tagpo po namin noon, nung pangalawang tagpo, hindi na po siya kumikibo eh. Sinupalpal ko eh. Sinupalpal ko ng talata. Wala siyang maano eh, wala siyang may...
kailangan sirain niya muna yung mga talatang binabasa ko. Kaso wala siyang hindi niya pwede sirain eh. Nakalagay binabasa ko eh. Ah. Kaya, paano patutunayan si Jesus ay tao? Bagamat sinabi niya ako'y tao, ako'y anak ng tao, nung isinugo na po dito sa lupa si Jesus, nilagyan siya ng katawan ng Diyos. Kaya sinasabi niya ako'y anak ng tao. Kasi po, nanganak sa kanya, tao, si Maria. Oh. Pero hindi po sinipingan ni Jose at Maria. Hindi sila nagkaroon ng anumang kaugnayan. Kaya maling-mali po yung simbahan na tinayo ni Yumang Felix Manalo. Sila po ay kabahagi sa simbahan ni Satanas. Na si Satanas po sa 12:9 itinapos sa lupa upang dayain ng mga tao. Nagkataon nang itinapos sa lupa, nagkasalubong sila ni Felix Manalo. Na-recruit niya ngayon yung mga Felix Manalo. Ang naka-recruit si Satanas. Ano po? Kaya, ayan, manluloko sila. Sana kaibigan, wala naman akong binawas eh. Wala akong dinagdag, binasa ko lang. Pati yung paniwala ng Iglesia ni Cristo, ni yung mga Felix Manalo, binasa ko rin. Yung ako'y tao, nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na nakita ko sa aking ama. Binasa po natin. Baka sabihin nyo, hindi ko binabasa eh. Tandaan mo kaibigan. Yan. Ang salita ng Diyos, Biblia. Ano pa? Sana, huwag po kayong magalit. Ano po? Huwag kayong magalit. Ano pa? Magpasalamat kayo. Dahil mayroong nagbabanggit ng katotohanan. Ako po yan, ano po? Sana nakatulong kaibigan. I-share mo naman sa iba ito, Napakaganda pong pag-aralan, Basta sabihin mo, kapag nakahingkwentro ka ng ministro, mga illegal recruiter po yan eh. Sabihin nyo sa kanya, patunayan mo nga, nagkaroon ng anak si Jose at si Maria ng pangalan ni Jesus. Giba na sila. Wala silang mababasa. Tandaan nyo lang. Tatandaan nyo po, Mateo 1:25. Hebreo 10:5. Yun lang po, dalawa. Wasak. Wasak na si Satanas sa kanila. Ano po? Yan. Kaya ako po, ang stand ko talaga, pagdating po sa Panginoong Jesucristo, siya po ay Diyos. At nang sinugo ng Diyos dito sa lupa, binigyan siyang katawan. So, yung sinabi niya ako'y tao, naniniwala po ako kay Jesus. Kasi po, yung katawang ginagamit niya, binigay ng kanyang ama. Ayan, ano po? Kamukha ng taho. May laman at dugo. Paano ko sabing may laman at dugo? Napa ako sa cross. Kumakain si Jesus, umiinom. Nangangaral. Ipinako sa cross. Hindi po ba sinibat sa tagiliran? May lumabas na dugo, may lumabas na tubig. Kaya rin natin siya, pero hindi po siya bunga ng tao. Yun po ang pagkakamali nila.
Kaya wag po kayong magpaloko sa mga kampon ni Satanas. Ay pagka naloko kayo nila, dadaling kayo sa impyerno. Revelation chapter 20 verse 10. Si Satanas po papuntang impyerno. Kung naloko kayo, Revelation 21:8, papunta rin po kayo ng impyerno. Magkasama po kayo ni Satanas at saka yung leader ng inyong reliyon. Ano po? Yan. Minsan pa, kaibigan, i-share nyo po. Malay ninyo, makatulong po kayo. Kayo naman na sharean, i-share nyo rin po sa iba. Especially doon sa mga member ng Iglesia ni Cristo. Kung meron po kayong kaibigan, i-share nyo sa kanila. Sige, nang mapanood po nila. Walang labis, walang kulang. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag. Yan. Ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Kasi po, meron din pong programa ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Yuman Felix Manalo, ang pagbubunyag. Meron din po sila. Anong klaseng pagbubunyag? Pinipilipit nila ang talata ng Biblia. Ako hindi ko po pinipilipit. Kaya nga programa, tunay na pagbubunyag. Hindi po ba napakaganda? Maliwanag po. Wala po akong kinukurap na Biblia. Kanya lang, ang masakit po sa kanila, kapag po ang Biblia laban sa kanilang aral, alam niyo po ba nung ginagawa ng mga alipores ni yung mga Felix Manalo, lalo na yung mga tagapagsalita nila sa telebisyon, alam niyo po ba kung ano sinasabi nila? Ay maling salin ang ginagamit mo, sabi niya. Corrupted Bible yan. Pero magtataka ka, yung maling salin o corrupted Bible na sinasabi nila, binabasa rin nila. Kasi po selective sila eh. Selective kasi sila. Nakapagtataka, ginagamit din nila, binabasa nila. Kaya sabi ko, o yung ministry ninyo sa harap ng television, di ba ginagamit itong Bibliang ito? Siya rin ang gagamitin ko sa iyo, kako. Wala. Tahimik yung ministro. Kita niyo po? Nung pangalawang araw naman, nakita ko siya. Sinimplihan na naman po ako. Alam niyo po ba, nung tanong niya, ilan ang Diyos? Sabi ko, sandali lang, nangangaral ako. Pero gusto mo, huwag kang alis, babasahin ko ka. Wala, umalis siya eh. Sabi ko, huwag kang umalis, basahin ko. Umalis siya. Talaga meron po akong babasahin sa kanya. Na, ang tanong niya sa akin, kung ilan ang Diyos. Ang isasagot ko po kaya sa kanya, simple lang. 2 ang Diyos nyo. Di po ba? Ngayon, paano ko po nasabing 2 ang Diyos nila? Ito po. Sa susunod na lang yata, kaibigan, na i-reveal ko yung ganitong na paksa. Alam niyo po ba? Sige na, tuloy ko na. Iglesia ni Cristo na tatag ni Yuman Felix Manalo. 2 po ang kanilang Diyos. 2 ang kanilang Diyos. Pero si Jesus hindi Diyos sa kanila, ha? Meron silang tinatawag na Diyos. Iba yun. Sa susunod na lang po yun, Kaibigan, mag-share po kayo, Sa susunod po, papaksahin ko yung 2 ang Diyos nila. Yan. Ano po? Sa Biblia ko rin po kukunin. Ganito na lamang po ang aking video. Kaibigan, God bless us all.